May isang lugar sa ating mundo na 54 years nang hindi namamatay ang apoy doon. Ano nga ba ang misteryo sa likod nito? Bakit hindi namamatay ang apoy? Ito na nga ba ang pintuan patungo sa impyerno? Sa gitna ng malawak at tuyo na Karakum Desert, matatagpuan po ang isang kakaibang tanawin na hindi mo akalaing totoo. Ang desyertong ito ay tinatayang bumubuo ng mahigit 70% ng buong bansa. Isang napakalawak na lupain ng buhangin na sa umaga ay umaabot ng higit 50 degrees ang init at sa gabi na may bumabagsak sa halos nagyayelong lamig. Dito po walang punong nagbibigay lilim, walang ilog na dumadaloy at bihira ng kahit anong uri ng halaman. Pero mga kapatid, sa gitna ng ganitong kawalan, meron po doon isang kakaibang tanawin. Isang malaking hukay na naglalagablab araw at gabi. Parang apoy na walang tigil. Sa gabi makikita mo ito kahit kilo-kilometro na ang layo. Parang isang bulkan na gising sa gitna ng disyerto. So tinatawag po ito ng mga lokal doon na Darbasa Gas Crater. Pero sa iba, dahil hindi po namamatay ang apoy na ito, tinatawag po nila ito na the Door of Hell o ang pinto ng impyerno. Noong taong 1971, isang grupo ng mga Soviet geologists ang dumating sa Darbasa upang maghanap ng natural gas deposit, isang bahagi ng proyekto sa dating Soviet Union para makakuha ng bagong enerhiya mula sa desyerto. Gumamit po sila ng malaking drilling machine pero sa gitna po ng operasyon, bigla nilang naramdaman na may kakaiba sa ilalim. Ang lupa po doon ay umaalog. So ilang minuto lang, bumagsak ang buong platform at nabuo ang isang napakalaking hukay. Tinatayang 30 kilometro ang lalim at 70 metro ang lawak. Kasing laki po ito ng isang football field. Nang tumigil ang pagbagsak, napansin nilang mula sa ilalim ng hukay ay lumabas ang makamandag na methane gas. Isang gas na walang amoy pero nakakamatay kapag nalanghap. Dahil takot silang sumabog ito o makalason ng mga hayop at mga tao sa paligid, nagdesisyon yung mga sayentipiko na sindihan yung gas para tuluyang masunog. Ayon kasi sa kanila, ilang araw lang at mauubos na ito. Pero mga kapatid, ang hindi nila alam, ang gas na pinagmumula ng apoy ay hindi mababaw. Ito ay konektado sa isang napakalalim at malawak na natural gas reservoir sa ilalim ng disyerto. Lumipas po ang ilang mga araw, buwan, taon at kahit na dekada, pero ang apoy ay hindi pa rin namamatay, kahit po hanggang sa panahon natin ngayon. Noong 2022, yung mismong gobyerno doon sa lugar na yon ay nagsabing gusto nilang patayin ang apoy. Pero mga kapatid, kahit anong paraan, pagtakip, pagpapasabog ng lupa, paggamit ng kemikal, hindi pa rin po nila ito mapatay. Ayon sa mga eksperto, ang init sa loob ng crater ay umaabot ng 1,000 degrees. Walang halaman, hayop o kahit insekto na makakalapit dito. Sinasabi po doon sa lugar na yon, minsan sa malakas na hangin, meron silang naririnig na humuhuning parang sigaw na lumalabas mula sa hukay. Ang tunog ay parang hangin na dumadaan sa ilalim ng mga bitak ng bato. Pero sa gabi, sa tahimik na disyerto, ito ay nagiging parang iyak ng kaluluwa. Dahil dito, naniniwala ang ilang lokal na sinumpa ang lugar na ito at ang apoy ay tanda ng paghuhukom mula sa langit. Kaya sinasabi rin ng iba, ito yung daan o kaya man pintuan patungo doon sa impyerno. Noong 2013, isang explorer mula sa Canada ang nagpasya na siya mismo ang bumaba doon sa loob ng Door to Hell. Suot ang special na heat-resistant na damit at may oxygen tank, bumaba siya gamit ng lubid. Isang misyon na halos imposible dahil sa tindi ng init at kakulangan ng hangin. Ayon sa kanya, sinabi niya na para siyang lutong patatas sa loob ng isang oven. Pero mga kapatid, sa kabila ng panganib, meron siyang natuklasan. Kasi mga kapatid, sa ilalim ng apoy, sa mga bato, sa gilid ng crater, may mga mikrobyong nabubuhay. Mga organismong kayang mabuhay sa sobrang init na imposible para sa ibang nilalang. Ang mga bakterya na ito ay tinatawag nila na extremophiles. Ito po ay mga buhay na nilalang na kayang manatili kahit sa matinding init at kamatayan. So dahil dyan, kinokonekta ng ilang mga tao yung sinabi ng ating Panginoong Kristo patungkol dun sa mga uod sa impyerno. Kung titignan po kasi natin sa science, may mga nilalang na kayang mabuhay sa matinding init, radiation at lason. Tulad po ng mga mikrobyong natagpuan dun sa Door to Hell. Ito po yung mga organismong kayang mabuhay sa mga kondisyon na imposible para sa tao. Kaya nga po kung may mga mikrobyo na nabubuhay sa gitna ng 1,000 degrees ng apoy, sinasabi na posible na yung mga uod na binanggit ng ating Panginoong Kristo ay totoo. Doon po sa impyerno. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo doon sa Mark chapter 9 verse 48. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Kung titignan po natin yung Darbasa crater, ito po ay parang isang larawan ng katotohanan ito. Isang apoy na patuloy na nagliliyab, walang tigil at walang nakakapatay. Ang mga taong nakakakita dito ay madalas napapaisip, kung ganito kainit ang apoy sa lupa, papaano pa kaya sa impyerno?
Ito po yung tandaan nyo mga kapatid, yung door to hell na yon ay hindi literal na impyerno. Hindi po ito ang lugar ng kapurusahan ng mga kaluluwa na binabanggit sa Biblia. Isa lamang po itong paalala, isang larawan ng katotohanan na kung may apoy sa lupa na walang tigil, papaano pa kaya dun sa apoy na itinakda ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Alam naman natin na sinabi sa Revelation chapter 20 verse 14 to 15 na yung kamatayan at impyerno ay itatapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang impyerno po ay hindi katang-isip. Ito ay tunay. Hindi ito basta lugar ng apoy lamang. Ito po yung lugar ng walang katapusang paghiwalay mula sa Diyos, kung saan wala ng pag-asa, liwanag o pag-ibig. Pero mga kapatid, ito po yung magandang balita. Hindi po gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak doon sa impyerno. Sinabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi pinagpapaliban ng Panginoon ang kanyang pangako. Ngunit tinitiis niya kayo sapagkat ayaw niyang may mapahamak, kundi lahat ay magsisi. So makikita po natin yung door to hell na yon, yun po ay patuloy na nagliliyab dahil sa pagkakamali ng tao. Ganyan din po minsan ang apoy ng kasalanan. Magsisimula po ito sa maliit na pagkakamali, pero kapag hindi nyo po ito napatay, tuluyan kayong lalamunin ng kasalanan na ito. Pero sa gitna ng apoy ng kasalanan, may isang pinto ng kaligtasan. Yan po yung ating Panginoong Kristo. Sinabi niya sa John chapter 10 verse 9 na siya ang pinto. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. Oo, may pintuan patungo sa impyerno, pero meron din pong pintuan patungo sa langit. At ito po ay binuksan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, makakapasok tayo sa pintuan ng langit, hindi sa pintuan ng impyerno. Tandaan po natin, ang tunay na door to hell ay hindi kailangang pagdaanan ng sinuman. Ang tunay na apoy ay hindi kailangang maranasan kung pipiliin mong lumapit sa ating Diyos ngayon. Kaya mga kapatid, baka matagal nang kumakatok ang Diyos sa inyong puso. Huwag niyo na pong hayaan mahuli ang lahat. Buksan niyo ang inyong puso at hayaan niyong pumasok ang liwanag ng ating Panginoong Kristo sa inyong buhay. Kasi mga kapatid, kahit ang apoy ng impyerno ay hindi kayang talunin ang apoy ng kanyang pag-ibig at awa sa ating lahat. Kaya mga kapatid, yung pintuan na yan patungo sa impyerno na tinalakay natin, nawa ngayon magpaalala sa atin na totoo ang impyerno. Kung dito sa lupa nakita natin na parang merong impyerno, pero yan mga kapatid ay patikim pa lang. Ibig sabihin wala pa po yan doon sa impyerno na sinasabi ng Biblia. Kung di po namamatay yung apoy dyan sa lugar na yan, tandaan nyo po, doon din sa impyerno. Yung apoy doon, hindi siya mamamatay. At yun po ay pang walang hanggan. Wala siyang katapusan. So hindi po gusto ng Diyos na kayo ay makapunta doon sa impyerno. Ngayong araw po na ito po ang araw ng kaligtasan. Nawa nga po, tanggapin nyo yung ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Ayaw ng Diyos na kayo ay mapahamak. Ang gusto ng Diyos makapunta kayo o makapasok kayo sa pintuan ng langit. Kaya dapat ibigay nyo na po ang inyong buong puso at ang inyong buhay sa ating Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, ang impyerno, hindi yan para sa atin. Yan po ay para kay Satan at para sa mga sumunod sa kanya. Tandaan nyo po na hindi kayo taga-mundo at lalong hindi kayo sa impyerno. Kayo po ay taga-langit.